Ang taong mapagbigay ay higit na pinagpapala. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 20, verses 28 to 38, and I read it for you. Keep watch over yourselves and over all the flock, of which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God that He obtained with the blood of His own Son. I know that after I have gone, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Some even from your own group will come, distorting the truth in order to entice the disciples to follow them. Therefore be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to warn everyone with tears. And now I commend you to God and to the message of His grace, a message that is able to build you up and to give you the inheritance among all who are sanctified. I coveted no one's silver or gold or clothing. You know for yourselves that I work with my own hands to support myself and my companions. In all this, I have given you an example that by such work we must support the weak, remembering the words of the Lord Jesus, for He Himself said, "It is more blessed to give than to receive." When He had finished speaking, He knelt down with them all and prayed. There was much weeping among them all. They embraced Paul and kissed him, grieving especially because of what he had said, that they would not see him again. Then they brought him to the ship. May pagkakataon po sa ating buhay na kapag may ibinigay tayo, pakiramdam natin ay nabawasan tayo. Kapag nagpahiram ka halimbawa ng pera, nababawasan ang laman ng ating bulsa. Kapag naglaan tayo ng oras para sa iba, nababawasan ng oras para sa sarili. Kapag nagmahal tayo ng todo, minsan nasasaktan pa tayo. Kaya natural lang minsan na magtanong, kapag ba nagbigay ako ba'y nawawalan? Ang mga taong marunong magmahal at magbigay ang siyang tunay na masaya at mas buo ang puso. Ito ang ipinaalala sa atin ng ating pagbasa. Sa huling pakikipag-usap ni San Pablo sa mga alagad, ibinahagi niya hindi lamang ang kanyang turo kundi pati ang paraan ng kanyang pamumuhay. Nagpagod siya, nagsakripisyo at naglingkod hindi para yumaman o purihin kundi upang makatulong sa iba at maipahayag ang mabuting balita. At iniwan niya ang isang paalala, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kakaibang aral na ito dahil salungat ito sa iniisip ng mundo. Madalas iniisip natin na ang pagpapala ay nasa pagtanggap. Kapag tayo ay binibigyan, tayo ay nananalo, tayo ay nakikinabang. Pero ayon kay Kristo, may mas malalim na ligaya ang taong marunong magbigay. Kaya mahalaga ang pagkakawang gawa sa ating pananampalataya dahil ito ang konkretong mukha ng pagmamahal. Hindi sapat ang maniwala lang sa Diyos kung hindi naman tayo marunong makiramay at magbahagi sa kapwa. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pusong marunong magbigay. Kapag nagbibigay tayo ng may pagmamahal, hindi tayo nababawasan, mas lalo tayong nadadagdagan. Kapag nagbibigay tayo ng pag-unawa, lumalawak ang ating puso. At kapag tumutulong tayo sa mga nangangailangan, mas nagiging makahulugan ang ating buhay. Kapag naglalaan tayo ng oras para sa iba, mas lumalalim ang ating relasyon. Kapag nagmamahal tayo, mas lalo nating nararanasan ang Diyos. Tingnan natin si San Pablo. Sa mata ng mundo, parang marami siyang isinuko. Isinuko niya ang kaginhawaan, seguridad at sariling kapakanan.
Ngunit siya ay naging mayaman sa biyaya, mayaman sa pagmamahal at kahulugan ng buhay dahil pinili niyang magbigay ng sarili para sa Diyos at sa kapwa. Ang pag-ibig ay hindi parang pera na nauubos kapag ibinabahagi. Ang pag-ibig ay parang apoy ng kandila. Habang mas marami tayong nasisinagan, lalo itong lumiliwanag. Kaya sa bawat pagkakataong tayo nagbibigay ng may pagmamahal, hindi tayo nawawalan. Sa Diyos, tayo ay mas pinupuno. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong bukas at mapagbigay. Turuan mo kaming magmahal ng walang hinihintay na kapalit at magbahagi ng may kagalakan. Kapag natatakot kaming mawalan, paalala mo sa amin na ikaw ang aming tunay na kayamanan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.